Magandang umaga po sa ating lahat. Atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa ating pagsusuri ng Biblia at ngayong umaga na ito, ang ating pag-aralan ay ang aklat ni Propeta Isaias. Ito po ang pagpapatuloy sa start natin na pag-aaral noong unang linggo. At ngayon po ating tingnan ang outline ng aklat na ito. At sa ating pagsimula ng ating pag-aaral, let us commit this time to God in a word of prayer. Let us pray. Our gracious, loving Father in heaven, we are thankful that indeed Thou art our God who has made this day for us to learn from Thee. And we pray that Thou wilt help us by Thy Spirit to grant us illumination. And we pray that You will grant us also the wisdom and understanding that we may receive things from Thee that we can apply and use in our lives. Thou art our God who gave all these words, and we pray that Thy word truly is power in our lives to change us, to make us more like Thy Son, our Lord and Savior Jesus Christ. For we pray in His name. Amen. Ngayon po ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ni Isaias. At itong aklat ni Propeta Isaias ay ang pinakauna po na aklat sa tinatawag nating major prophets. Kahit na doon sa Hebrew Bible, isa ito sa pinaka-importanting aklat dahil nga mahaba ito at maraming mga revelation ng Panginoon tungkol sa Messias. And this is one of the books that we can see, dito natin mahahanap ang buhay ng Messias, or if we want to study the life of Christ in the Old Testament, we can learn it from the prophet Isaiah. So, aside from the book of Psalms, ito po ay isang aklat sa Old Testament na marami ang mga sinasabi tungkol sa kay Panginoong Hesus Kristo. Ngayon ay ating i-recall na ang pangalan ng aklat na ito, of course in English, is the prophet Isaiah, at sa Griego naman, Isaias, and it is also in Hebrew or Hebreo ay Yesayahu. And it is a book na sinulat po noong mga 700 years before the birth of the Lord Jesus Christ. That's why it's interesting to know, malalaman natin dito na itong Kristo, itong Jesus Kristo na pinaniwalaan natin ngayon, na doon sa Kanya tayo nananampalataya, ay isang Diyos, ay siya Diyos na tunay na sinasabi na noon pa ng mga propeta na darating. Siya po ang darating na Misaya na siyang tagapagligtas ng bayan ng Diyos. At hindi lang sa mga tao sa Israel, kundi sa lahat ng mga hentil na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Ngayon tingnan natin kung ano yung mga sinasabi ni Propeta Isaias tungkol po sa mga tao sa Israel, at dito rin natin makikita kung ano ang gusto ng Diyos para sa mga hentil, dahil sinasabi dito na ang Kanyang mga pamamaraan sa pamamahala ng bayan ng Israel ay yan din ang pamamaraan sa Kanyang pamamahala sa bayan ng mga naniniwala dito sa mga hintil. Hindi po magkaiba. Merong mga kunting diferensya. Makikita natin yung mga ceremonies at rituals are a bit different, but the meaning and the deeper understanding ng mga ginagawa na ito ay pareho sa Old Testament and New Testament. Kaya isa nga lang aklat ang Biblia. Hindi po ito mga, of course, mga aklat ito, marami, 66 books. Ngunit, iisa po ang may akda, at yan ang ating Diyos. At ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng mga salita na ito.
So dito, balik muna natin yung ating background, baka nakalimutan ninyo itong aklat ng Isaias. Ito ay isa sa mga tinawag upang, o siya ang isa sa mga tinawag upang magpropesiya sa kaharian ng Huda na nasa panahon ng maunlad na buhay ngunit naghihimagsik laban sa Panginoon. Ito ang panahon ng 4 na hari na doon si Isaias naglilingkod. At dito sinasabi niya ang lahat ng mga sinasabi din ng Panginoon para sa kanila dahil nga sa tulong ng Panginoon umunlad yung bayan. Ngunit dahil sa pag-unlad ng bayan, biglang naging materialistic po ang mga tao, doon na sila nakafocus sa mga bagay sa mundong ito at nakalimutan nila ang Diyos. Sila pa rin ay pumupunta sa templo, ginagawa pa rin nila yung mga ceremonies at mga rituals at yung mga inuutos ng Panginoon nung nasa batas ni Moses. Ngunit ay ginawa nila ito hindi galing sa puso kundi sa panlabas na pagpapakita lamang na sila'y gumawa ng mga ganitong bagay. Wala ng paniniwala, wala ng pananampalataya. Hanggang dumating sa panahon na ang kanilang ginagawa ay yun ang mga basis nila kung sino yung tao na talagang malapit sa Panginoon dahil yung mga ceremonies ay ginawa nilang basis in their salvation, sa kanilang kaligtasan, at yan na ang nangyari hanggang dumating si Panginoong Jesucristo. Dahil nga wala na sa puso ang kanilang paglilingkod sa Panginoon at sa kanilang pagpupuri sa Diyos ay nasa bibig lang, hindi galing sa puso. So ito po ang isang larawan ng ating simbahan ngayon. Kaya marami tayong makukuha sa aklat ni Isaias dahil dito natin mahahanap ang mga makatotohanang mga bagay na ginagawa din ng ating mga kapatid o mga kapatiran o yung mga taong nasa simbahan ngayon. So let us learn so that we too, tayo, ay hindi mahuhulog sa isang bangin na baka akala natin ay nasa daan pa tayo ngunit wala na pala dahil nga ang mga ginagawa natin ay labag sa mga kautusan ng Panginoon. Ano ba ang mensahe ng Isaias? Nalaman natin na dito inakusahan ni Isaias. Sinasabi niya at binigyan niyang diin ang mga pagkakamali, ang mga kasalanan ng mga tao sa bayan ng Diyos, sa Huda. At sila ay naghihimagsik nga, hindi sila sumusunod sa mga utos ng Panginoon, may pagpapakita lamang sila sa panlabas na pagsunod, ngunit sa puso nila ay hindi nila ito ginagawa. At inutusan niya ang mga makasalanang tao na ito na baguhin ang kanilang mga paraan at kumilos ng masunurin. Pagsunod galing sa puso, pagsunod galing sa katotohanan, hindi lang pagsunod dahil makikita ng tao. Ipinahayag din ni Isaias ang paghatol ng Diyos sa mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Bawat kasalanan may paghahatol. Yan po ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan. Hindi po dapat na dahil ang Diyos ay isang mapagmahal na Diyos ay ipipikit na lang niya ang kanyang mga mata at hindi na niya gagawin ang hustisya laban sa kanila na gumagawa ng mga kasamaan. Hindi po yan mangyayari sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kaya may parusa. Ngunit yung kanyang pag-chastise, yung chastisement ng bayan ng Israel ay para po sa kanila na magkaroon sila na malalaman nila na sila'y nagkamali, naggumagawa ng kasalanan, naghihimagsik para bumalik sila sa tamang daan. Bumalik sila sa gusto ng Panginoon. Bumalik sila sa mga bagay na tinuturo at sinasabi at inuutos ng Panginoon sa kanila. Sa pamamagitan niya ay inihayag ng Diyos ang kanyang hinaharap. Yan din ang magandang bagay dito sa Isaias dahil nga may paghuhukom nga, may galit yung Panginoon sa mga tao. Ngunit makikita din natin dito na ang Diyos ay nagbibigay ng isang larawan na makikita ng mga tao
sa future, itong mga hinaharap. At dito ang millennial kingdom ay binigyan ng mga paghihiwatig at mga pag-describe, to describe what is truly the kingdom, the 1,000 years of reign of the Lord Jesus Christ on this planet Earth. So ngayon, puntahan po natin ang mga outline. Ano ba ang laman? Ano ba ang mga sinasabi ng aklat na ito? Of course, we cannot go as much as possible as we want sa detalye. Kailangan po natin ng ilang linggo, kahit na isang taon ay hindi natin matatapos ito kung we focus, kung tingnan natin yung bawat kabanata ng aklat na ito. Hindi po natin magagawa ito. Kaya nga, isa lang po itong survey, isa lang pagsusuri. Tingnan lang natin yung surface. Tingnan lang po natin yung ano ang nasa general na understanding ng aklat na ito para alam natin. And we pray na sana itong mga karunungan, itong mga bagay na nalaman natin dito ay magbibigay sa atin ng kumbaga desire na may gusto tayo na pag-aralan at babasahin ang aklat na ito. Ngayon, ang una ay ang pagsaway at pangako mula sa Panginoon. So dito natin malalaman na ang Diyos ay talagang very close, malapit sa kanyang bayan. Hindi po siya isang Diyos na nung sinasabi ng iba na ginawa lang niya ang mundong ito pagkatapos nagbakasyon at lahat ng mga gagawin dito sa mundo ay sa tao na. Hindi po ganyan ang Diyos natin. Talagang He is involved. He is with us. He is working with us. And when we sin and we depart from Him, meron pagsaway. At yung mga taong nagbabalik sa Kanya, nanunumbalik sa Kanya, ay binigyan ng pangako. Meron pong binigay ang Panginoon na mga pangako para sa kanila na that they will have success and prosperity, not in the sense of worldly prosperity, but in how the Lord will use them to be a blessing to others. Maging mga taong magbibigay ng mga that they will impart, magbibigay ng mga bagay na ikabubuti sa mga tao sa paligid nila. Lalong-lalo na sa kanilang pananampalataya, na malaman ng mga tao na may Diyos at may tagapagligtas. Kaya dito sa Kabanata 1 hanggang Kabanata 6, dito sinasabi ni Isaias ang mga bagay na dapat baguhin nila. At kung sila ay magbabago, meron pong pangako ang Diyos na ibibigay sa kanila. Na itong pagbabago, of course, hindi ito isang pagbabago na they will just purposely or actively do it. We know na sa tao, kailangan niya ang tulong ng Diyos. Kaya God is working with them. No, hindi lang niya inutusan sila na ito yung gagawin ninyo. Siya mismo ay tumulong sa kanila at binigyan sila ng puso na magbago. At yan ang makikita natin sa isang tao, isang bayan na talaga siya'y sa Diyos. Because God will help him to repent. He will not be hardened for a long time. He will not be opposing and rebelling against God for long. It may be will take time, but God will help him because he's his child. He is his blood-bought children. They are his blood-bought children. Because of his love for them, God will also strengthen them, provide for them a heart that will change. Kaya yung mga tao na hindi nagbabago, hindi nagre-repent, yan ay isang sign na hindi talaga sila sa Diyos. Because God's children will have that heart to change and follow
God's word and obey God's word. My sheep hear my voice, my sheep hears my voice, and they follow me. So if this itong isang tupa ay nakikinig sa Diyos o narinig niya, siya ay susunod. So yan po ang isang bagay na dito sa Isaias ay binigyan ng pansin ng propeta. Kaya nga makikita natin dito yung paghimagsik ay sinalubong ng paghatol at biyaya. May paghahatol, ngunit may biyaya din ang Diyos para sa kanila. Dapat nilang baguhin ang buhay nila, ngunit sa kanilang pagbabago, ang Diyos ay tumulong sa kanila. Kung walang tulong po ang Diyos sa isang tao na hindi sa kanyang pagbabago, yan ay isang delikadong na hindi natin, baka sabihin natin wala talaga siyang banal na espiritu sa buhay niya dahil walang kaibahan yung kanyang buhay. Basahin ko nga sa inyo itong Isaias Kabanata 1, versikulo 16 hanggang dito ay hanggang 20, 16 to 20. Mga hugas kayo, mga glinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mga glikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong sakluluhan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiran, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mangaghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. There is a promise. If you will, sabi dito, if you be willing and obedient, that's in verse 19, ye shall eat the good of the land. If ye be willing and obedient. Now, of course, sa isang taong walang Diyos, mahirap itong gagawin. Kailangan ng biyaya ng Diyos para sa kanya na siya'y maging willing and obedient. Siya'y magkusa at masunurin. So, ganyan ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan. Ganyan ang kanyang biyaya sa kanyang bayan. That's how God is so gracious. But, if you will continue, dahil nga walang tulong ang Panginoon, hindi binigyan ng biyaya yung tao, hindi magbabago ang tao, palaging magre-rebelde, maghimagsik against God, sabi dito, ngunit kung kayo magsitanggi at mangaghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. There is judgment for them who will not repent. So, yan po ang una nating makikita dito sa sinasabi ni Isaias. Pangalawa na makikita natin dito sa kanyang pagsaway at ang kanyang pangako ay ang pagkastigo. Sinasabi niya na ang pagkastigo, the chastisement of God, ay magdadala ng kaluwalhatian sa hinaharap. Hindi nila dapat na sabihin na bakit ganito yung ginawa ng Panginoon sa amin, bakit ganito kasakit yung mga nangyayari sa amin, bakit kami naghihirap. Ang Diyos ay alam niya kung paano niya dadalhin yung itong mga tao pabalik sa Kanya. At dadaan sila sa mga pagkastigo, chastisement, in order for them to realize their sins. And when they are chastised, they are disciplined, they are taught, they are subjected, itong mga paghihirap, they will remember God. They will remember God. Kaya nga pagkatapos ng Isaias, alam natin that there came a time, no, hindi sa panahon ni Isaias, kundi sa panahon ni Jeremiah, nung susunod na propeta, nakikita niya talaga ang judgment ng Panginoon, yung paghuhukom ng Panginoon sa kanila.
Dahil marami sa kanila hindi naniniwala at marami sa kanila hindi sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Merong iba. Kaya dito din natin malalaman na hindi lahat na gumagawa ng mga seremonya doon sa templo ay naniniwala at sumasampalataya sa Diyos. Merong maraming mga tao na nagpapatuloy sa kanilang paghihimagsik. Ganyan din ngayon. Hindi natin masasabi na lahat na nasa simbahan ay mga anak talaga ng Panginoon. May maraming mga tao na nasa simbahan, ngunit pagkatapos patuloy silang hindi sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. Kaya sa katapusan, malalaman pa rin, makikita pa rin, matutunan natin na itong mga tao na ito ay hindi talaga sa Kanya. And they will suffer. They will have that disaster na darating sa buhay nila. Ngunit, itong pagkastigo sa mga anak ng Diyos, ito'y magdadala ng kaluwalhatian. It will give glory to them in the future. Kung tinan nga natin dito sa chapter 4, Kabanata 4, kasi itong Kabanata 4, very wonderful encouraging, inspiring to read. Ito sinasabi dito. Dito sa verse 2, magsimula tayo sa verse 2. Sa araw na yaon ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon at ang bunga ng lupain ay magiging magaling at mainam sa kanyang mga taga-Israel na nangakatanan. At mangyayari na siyang naiwan sa Sion at siyang nalabi sa Jerusalem, tatawaging banal sa makatuwid bagay bawat nasusulat sa mga nabubuhay sa Jerusalem. Pagkahugasan ng Panginoon ang karumhan ng mga anak na babae ng Sion at lilinisin ang dugo ng Jerusalem sa gitna ng bayan sa pamamagitan ng bisa ng katulan at sa pamamagitan ng bisa ng pagnininggas. At ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sion at sa itaas ng kanyang mga kapulungan ng isang ulap at usok sa araw at ng liwanag na nagniningas na apoy sa gabi, sapagkat sa itaas ng lahat ng kaluwalhatian ay magkakaroon ng isang kubong na kayaw at magkakaroon ng kanlungan upang maging lilim sa karawan laban sa init at upang maging kanlungan at kublihan sa bagyo at sa ulan. There shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain. God will make a dwelling place at Mount Zion. And this is looking forward. Ito yung mga description of the coming of the Messiah. Indeed, through Mount Zion, it was there that the Lord Jesus Christ was crucified. Doon po siya pinako doon sa cross. It is in there that everyone who will come to the Lord Jesus Christ will find a place. Not a place just there in Mount Zion, but itong lugar na ibibigay ng Panginoon na isang lugar na hindi lang pang matagalan, walang hanggan. Buhay na walang hanggan yung ibibigay ng Panginoon. And that is faith in the Lord Jesus Christ. So yan po ang makikita natin dito. Meron pa dito yung pangatlong bagay na dito sa pagsaway at pangako mula sa Panginoon ay ang paghatol at ang pagpapatapo ng bayan ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan. Siya ay may hustisya. Kaya nga, nung hindi naniniwala at hindi sumusunod ang mga tao ng Israel at palagi silang sumusuway at ginagawa nila ang hindi dapat, kaya ang Diyos ay ginawa niya ang kanyang plano sa simula pa, sila'y hahatulan at sila'y itatapon doon sa isang lugar na doon sila for 70 years. They will be there as slaves, to be exiled in the land of Babylon. And there, they will suffer. But God has promised also that they will return back to Jerusalem. So dito po sa Isaias Kabanata 5, 20 hanggang
Hanggang saan dito? 25, 20 to 25, sabi dito. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ito yung mga tao na hindi nila sinasabi yung katotohanan. No? Sabi nila, they call evil good and good evil, and put darkness for light and light for darkness. Ano bang klaseng mga tao ito? And they were rebellious. Ito yung isang sign ng rebellion, yung paghihimagsik. Sa aba nila ng pantas na kanilang sariling mga mata at mabait sa kanilang sariling paningin. Sa aba nila na malakas uminom ng alak at mga taong malakas sa paghahalo ng matapang na inumin, na nagsisiaring ganap na sama-sama dahil sa suhol at inaalis ang katwiran ng matuwid. Kaya't kung paanong ang liyab ng apoy ay pumupugnaw ng pinagputulan ng trigo, at kung paanong ang tuyong damo ay nagsusupok sa alab, gayon magiging gaya ng kabulukan ng kanilang ugat, at ang kanilang bulaklak ay iilang na gaya ng alabok, sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon ng mga hukbo at hinamak ang salita ng banal ng Israel. Hinamak nila ang Diyos. Kaya't nag-alab ang galit ng Panginoon laban sa kanyang bayan, at iniunat niya ang kanyang kamay laban sa kanila at sinaktan sila. At ang mga burol ay nanginig at ang kanilang mga bangkay ay naging dumi sa gitna ng mga lansangan. Sa lahat ng ito ay hindi napawi ang kanyang galit, kundi laging nakaunat ang kanyang kamay. At ito ang nangyari dahil nga hindi sila bumalik sa Panginoon. Hindi sila naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Palagi nilang sinusunod ang kanilang sariling mga gusto. Kaya dito nag-alab ang galit ng Panginoon. Meron din ginawa ang Panginoon. Nilinis niya si Isaias at inatasan siya ng Panginoon. Dahil ngayon gusto ng Panginoon na mga sinasabi ni Isaias ay maging bahagi sa buhay ng mga tao upang sila ay magbabago. Ngunit bago siya magsasabi, bago niya sasabihin, bago niya sasalitain, bago niya ipamahagi ang salita ng Diyos, dapat siya ay malinis muna. Isa siyang ehemplo, isang example ng bawat pastor, bawat preacher, bawat minister, bawat missionary, bawat evangelist. Before we go forth and do the work of the Lord, ito po, kailangan dito yung paglilinis ng Panginoon. At ang Diyos ang magbigay sa atin ng kalinisan. Hindi po atin yan. And God will also commission us. May pag-aatas. Inatasan siya ng Panginoon, inatasan din ng Panginoon ang bawat preacher, pastor, evangelist, missionaries. Kaya ito ang gagawin ng Diyos para sa kanyang mga inatasan. Linisin muna. Ito din ang nangyari at ginawa ng Diyos kay Isaias. Dito nga buong chapter ng Kabanata 6 o Kabanata 6. Siguro basahin natin ito. Noong taong mamatay ang Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga sirapin, bawat isa ay may 6 na pakpak, na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha, at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian." At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay na puno sa usok. Nang magkagayoy sinabi ko, sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bahay na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy nilipad ako ng isa sa mga sirapin, na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ang mga pangipit mula sa dambana, at hinipon niya niyaon ang aking bibig, at nagsabi, "Narito,
Hinipon nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. At sinabi niya, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito, inyong naririnig nga, ngunit hindi ninyo nauunawa, at nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig, at iyong ipikit ang kanilang mga mata, baka sila mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga pakinig, at mga kaunawa ng kanilang puso at mga balik loob at magsigaling. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoon, hanggang kailan? At siya'y sumagot, hanggang sa ang mga bayan ay mga giba na walang tumahan at ang mga bahay ay mga wala ng tao at ang lupain ay magiging lubos na giba. At ilayo ng Panginoon ang mga tao at ang mga nilimot ng nadako ay magsidami sa gitna ng lupain. At kung magkaroon ng ikasangpung bahagi roon, mapupugnaw uli gaya ng isang roble at gaya ng isang ensina na ang puno ay naiiwan pagka pinuputol, gayon ang banal na lahi ay siyang puno niyaon. So, dito makikita natin ang pagbibigay ng atas kay Isaias. Lahat tayo, hindi man tayo mga preachers, pastors, evangelists, ngunit bawat isa sa atin ay may atas ang Panginoon. We are commissioned to go and preach the gospel and teach all nations. Na hindi man tayo makapunta sa lahat ng mga bayan at sa ang sulok ng mundo, ngunit sa ating pagbibigay at ating pagpapanalangin para sa kanila, mga dalangin para sa mga misyonaryo, ay para na rin tayong nakapunta doon at napasama sa kanila. Kaya huwag niyong kalimutan, meron tayo bawat isa na Christian, na isang Kristiyano na may utos, may atas galing sa Panginoon. Yung pangalawang tema dito ay ang pangako ng isang tanda na tatawaging Emmanuel. Dito makikita natin na ang Diyos ay nagbibigay na ng isang tanda, isang sign for the coming of the Messiah, which shall be called in those days, sasabi, shall be called Emmanuel. Ang salita pong Emmanuel ay isang salita sa Hebreo, Imanu, sabi po diyan, with us. L is God. With us is God. So Emmanuel, God with us. Yan po ang meaning ng pangalang iyon. So dito sa sinasabi dito, ang Emmanuel ay tinanggihan ng makabundong karunungan. Ito ang panahon ng Haring Ahaz. Madali nating ma-remember itong tao, itong hari na ito dahil nga yung pangalan niya Ahaz. Ayaw niya. Sinabi nga ni Isaias, hindi ba sinabi ng Panginoon na may isang batang lalaking ipapanganak at siya ay tatawaging Emmanuel? Kaya huwag kang matakot dahil kung ito ang plano ng Panginoon, God will surely preserve this kingdom. But siya hindi naniniwala. Sinabi pa nga niya, I will not tempt the Lord. It was an alibi. It was a kind of excuse para hindi siya makasunod sa salita ng Diyos. Kaya anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga treasures doon sa templo, binigay niya doon sa Babylonia para tulungan siya dahil yung threat noon ay from the Assyrians. Nangyari nga na tinulungan sila somewhere sa mga Babylonians dahil nga dito ay sinabi na ay darating itong mga tao na papasok sa kanila. Ngunit, yun nga ang nangyari. Itong mga taong binayaran nila ay ito rin ang mga taong pumupuksa sa kanila. Ito rin mga tao na nagbibigay sa kanila ng malaking problema. So ngayon, tingnan natin itong mga sinasabi dito sa ibang bagay o ibang bersikulo. Merong sinasabi yung pagliligtas ng Diyos at ang darating na tagapagligtas.
Tingnan natin itong, familiar natin itong Isaiah chapter 9, di ba? 1 to 7. Ito yung dapat nating malaman. Gayunman ay hindi magkakaroon ng pag-uulap sa kanya na nasa kahapisan. Nang unang panahon ay dinala niya sa pagkawalang kabuluhan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa huling panahon ay ginawa niyang maluwalhati sa daan patungo sa dagat, sa dako roon ng Hordan, ng Galilea ng mga bansa. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lihim ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Iyong pinarami ang bansa, iyong pinalago ang kanilang kagalakan. Sila ay nangangagalak sa harap mo ayon sa kagalakan sa pag-aani, gaya ng mga tao na nanggagalak pagka nangagbabahagi ng samsam. Sapagkat ang pamatok ng kanyang pasan at ang pinggan ng kanyang balikat, ang panghampas ng mamimighati sa kanya ay iyong sinira na gaya sa karawan ng Madyan. Sapagkat ang lahat ng sakbat na nasasakbatang tao sa kaguluhan at mga kasuotang puno ng dugo ay magiging para sa pagkasunog, para sa mitsa ng apoy. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan na hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailan man. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. If you will realize, this is the familiar verse that we always hear during Christmas. For unto us a child is born, unto us a son is given. So ito po yung pangako ng isang tanda na tatawaging Emmanuel, mismo si Panginoong Jesucristo. At walang ibang tao na pwede nating maituring sa masasabi natin sa description dito sa Isaiah, kundi si Panginoong Jesucristo lamang. Ang darating na pagkatapon sa mapagmataas na Samaria ay sinasabi din. Ang Samaria ay isang province, northern part of Judah, ngunit may paghahatol ang Panginoon sa kanila. At iyan ay gagawin ng Panginoon. Dahil sila ay mapagmataas. They were so proud and arrogant to think that they are more powerful and they are even greater than the kingdom of Judah. Remember, ang Samaria, at this time, it was their last, parang doon sila nag-end. Doon yung katapusan ng kingdom na yun. Mas nauna ang kingdom ng Samaria, ang kaharian ng Samaria na nahulog sa mga kamay ng Assyria than the Judah under the hands of the Babylonians. So ito yung panahon na ang Samaria ay hinatulan ng Panginoon. They were exiled, and of course ito yung pinakamahirap dahil nga when they were great damage and murder, killings, and abuse during the time of the Assyrians nung pumunta sila sa Samaria, yung kanilang sinakop ang Samaria. May pangako na isang maluwalhating imperyo para sa hinaharap. Ito ang magandang promise ng Panginoon. Ito ay actually ay para sa lahat din. Ito ay sinasabi sa mga Hudyo, ngunit ito ay para sa lahat. Dahil sinasabi dito sa, medyo mahaba itong Kabanata 11, ngunit basahin ko na lang dito sa katapusang mga bersikulo at dito sa Kabanata 11, 12 hanggang 16 at sabi dito, at siya ay maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon ng Israel at pipisanin ang mga nangalat ng Huda mula sa apat na sulok ng lupa. So he will gather back the people, at ang inggit naman ng Ephraim ay maalis at mga
lumiligalig na ng Huda ay maghihiwalay, ang Ephraim ay hindi maiinggit sa Huda, at ang Huda ay hindi liligalig sa Ephraim. Maging isa ang Israel. At sila'y lulusob sa mga Filisteo sa kalunuran, magkasamang sasamsam sila sa mga anak ng silanganan, kanilang iuunat ang kanilang kamay sa Edom at sa Moab, at susundin sila ng mga anak ni Ammon. Ito ang prophecy, and in fact, many would say this was the fulfillment of the 6-day war, yung 6 na araw na giyera noon. Dahil pagkatapos ng giyera na yon, ito yung nangyari, at lubos na sisirain ng Panginoon ang loob ng dagat ng Ehipto, at iwawaswas ang kanyang kamay sa ilog ng kanyang malakas na hangin, at papagpipituhing batis at palalakarin ng mga tao na hindi basa ang mga paa, at magkakaroon ng isang lansangan ng nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria, gaya ng nagkaroon sa Israel ng araw na siyang umahon mula sa lupain ng Ehipto. So isa itong araw na tinatakda ng Panginoon. And of course, it happened, and it will finally be realized. It's not another fulfillment, but there will be a fulfillment that will realize everything. No, hindi lang sa bagay dito, kundi sa final na talagang si Panginoong Jesucristo ang maghahari sa lupain ng Huda, hindi lang sa Huda kundi sa buong mundo. May darating na paghuhukom sa mga bansa, at dito natin makikita ang sovereignty ng Panginoon. Hindi po siya limited lang doon sa Huda. He is not limited to judge Judah and Samaria and the neighboring countries, that as if doon lang yung power ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan. Hindi ganun ang ating Diyos. Ang Diyos ay ang Diyos ng sanlibutan. Ang Diyos ang gumawa. He created the universe. He owns everything. And therefore, He has the command, He has the sovereignty, He has the prerogative, He has the decision. He can judge all countries, all nations, according to His justice and His holiness and righteousness. And because of that, ito mangyayari sa mga bayan na hindi nanampalataya, hindi lumalapit sa Panginoon, at palaging naghihimagsik laban sa Kanya. At ito yung paghuhukom sa mga bansa. Makikita nga natin dito, una, yung sinasabi dito ay ang Babylonia. Of course, yung Babylonia ay talagang paparusahan ng Panginoon dahil nga sa ginawa nila sa bayan ng Israel, lalong-lalo na sa Huda. Yung ginawa nila sa Huda was very terrible, was a very cruel way of destroying. May sinabi ang Panginoon, you can take them as mga alipin, slaves, but they should have not done that wicked, evil killings and murders of even women and children. But the Lord allowed it dahil nga because of the sins of the people of Judah, but also God will punish them because itong mga Babylonians ay ginawa nila ang hindi gusto ng Panginoon. So they were somehow, masasabi natin, they were somehow an instrument of God. Sinabi pa nga, they were servants of God in those days. They serve what God desired against the people of Israel. Ngunit, dahil ginawa nila ang masama at hindi gusto ng Panginoon, they will still be punished. And that's God's justice. Hindi sila maging excuse sa mga ginawa nila dahil nga parang, kami yung ginamit ng Panginoon na instrumento para may disiplina and there will be chastisement. Still, they should receive just punishment from God because they have done that which was wicked and evil. So, yan po ang nangyari sa Babylonia. Itong Assyria, ganun pa rin. Dahil yung sa Babylonia, doon sa Huda, itong Assyria ay doon sa Samaria.
Alam naman natin yung Samaria ay mga anak pa rin ng Diyos. Nagre-rebelde nga lang sila, humiwalay sila, lumayo sila, nagtatayo sila ng kanilang mga kasariling mga templo at nagpapatay sila ng sarili nilang mga Diyos-Diyosan at dahil doon nagagalit ang Panginoon sa kanila. Ngunit, bayan pa rin sila ng Diyos. Meron pa rin mga tao doon na naniniwala talaga sa Diyos. At dahil ito'y mga anak ng Diyos, may may covenant ang Diyos sa kanila. And that covenant will serve because the promise was made to Abraham. Kay Abraham po ang promise, ang pangako, hindi sa mga tao. Kaya itong mga tao ay anak ni Abraham. So God has to fulfill and do His promise because He's a covenant-keeping God. Hindi po siya magbabago. At yon ang blessing ng mga tao hanggang ngayon na ang Diyos ay isang Diyos who will never change. And He's the God of the people of Judah. He's the God also of the people in the church today. Yung Filistia, no, mga Palestina, ay ito rin ay gagawin ng Panginoon, yung punishment sa kanila dahil they kept on fighting against Israel. Hanggang ngayon nga, ito yung mga pangyayari. Now, we will not talk much of that, but that is what is happening. No? And it's clear and we know it's a knowledge to all. Alam ito ng lahat na ganito pa rin hanggang ngayon. Hindi pa nga natatapos yung gera doon. So, it will end, of course. Ito'y matatapos. Ito'y mawawala na. May kapayapaan na mangyayari doon sa Israel. Ngunit yan ay posible lamang. Iyon ay mangyayari sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan magagawa ng tao. Kahit anong peace treaty, kahit anong mga yung mga pag-intervene ng mga ibang bayan na may some kind of peace between countries, hindi yan mangyayari except when the Lord Jesus Christ will come. Moab, ito yung nasa Jordan ngayon, ayan din. They will also receive God's justice, God's punishment. Itong Damasco at Syria, ito rin ay isang lugar ngayon na napakagulo. Diba? Itong Damasco ay ito yung kapital ng Syria. At dito rin natin makikita yung gagawin ng Panginoon sa bayan na ito. Dahil they kept on fighting against the people of Israel. You know, before sa mga Assyrians, itong mga Syrians, no? Iba yung Assyria at Syria. Please remember that. Ang Assyria, the Assyrians is yung mga nasa Nineveh ay malapit din sa lugar ng Babylonia. In fact, itong Assyria ay parang lugar na rin na na-invade ng Babylonia later. So, pero yung una, yung Assyria. So malayo itong Assyria. Itong Syria ay nasa northern part lang ng Israel. Malapit. Kung ating recall yung ating mga sinasabi at pinag-usapan sa ating worship service tungkol sa isang simbahan na pinangalan ng Antioch, na ito ang unang simbahan nagpapadala ng mga missionary sa panahon ng Apostol Pablo, ay ito yung Syria. Okay? Ito nga ang Damasco, ito yung lugar dito nga na si Pablo, di ba? Si Saulo noon. Dito siya na-convert. Okay? Dito niya na-experience yung ginawa ng Panginoon sa kanya so that siya magbabago at maging isang Kristiyano. So, Damascus and Syria is quite familiar in the New Testament, but in the Old Testament ay may ginagawa pa rin silang masama and they will be punished. And all nations in the world, walang exempted. No? Hindi po sabihin natin na, we are a Christian country, a Christian nation, walang mangyayari sa atin. It may be na by God's will, wala pa, ngunit darating yan. Dahil ang Panginoon ay hindi niya tinatago, hindi siya lilingon against sin.
And we all know that all of us, all countries, all nations, lahat ng mga bayan, lahat ng mga bansa ay nagkasala against sa Kanya. Merong Israel pa rin. Israel pala ay kasama din na ipunish ng Panginoon. Of course, no? Alam natin na nung panahon ng Assyria, Samaria, which is the northern part of Israel, and sa panahon ng mga Huda, sa pagdating ng mga Babylonians, ay yun namang nasa na kingdom ng Judah. And these were the southern part of Israel. So both northern and southern part of Israel were punished because of their sins. So lahat, walang yang isim din. Ethiopia, medyo malayo na nga, Africa na nga ito. Ngunit dahil sa mga kasalanan na ginawa ng mga tao, merong Christianity doon pagkatapos. But we know that in that period ay marami silang ginawa against Israel. They sent soldiers after armies, after battalions to invade Israel. Ito yung mga Ethiopians. Ito was also a great empire, a great kingdom in the past. Ngunit ito ay sa Ehipto. No, ang Ehipto din ay magkaroon din ng paghuhukom dahil nga yung paghatol ng Panginoon against Egypt was not only because of the kanilang ginawa sa mga Israelites noon before they came out 400 years they were in Egypt, but meron pa ring attempt nung may kingdom of Judah. Egypt tried also to invade Judah. Kaya the Lord is mindful for His people. This is a good reminder for us. Sana, let me just give a bit of application in here. There will be no country or nation that can harm us or destroy us sa ating testimony dahil God is there to protect us. And those who will attempt to do it, they will really receive God's judgment, God's punishment. And that's how God will keep His people. And of course, ngayon ay ang Israel ay isa pang bayan na kahit na sabihin nila sila ay bayan ng Diyos, they are also disobedient people. Ayaw nila maniwala kay Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga mga masamang pangyayari ay andyan pa rin sa bahay nila. But there will come a time that Jesus Christ will come and will rule over Jerusalem. Itong mga Hudyo ay they will look up to Him and they will say, oh, ito pala yung Savior natin. They will recognize Jesus Christ, whom they denied today. No? Ayaw nilang maniwala sa Kanya. Ngunit in that time that the Lord Jesus Christ will come, He will show forth. Ito yung mga kamay at paa ko na pinako nyo doon sa cross. Look at my side. You will see this side na it was pierced because of the people of the soldiers who tried to make sure na talagang siya patay na. Now, dito, it was prophesied na itong Ehipto din ay maging isang bayan na paparusahan din ng Panginoon. At dito rin, meron pang ibang bayan, yung Babylonia nga, may karagdagang paghatol. May pahatol na doon, may karagdagan pa dahil sa ginawa nga nila. And you will realize na itong mga tao, mga bayan na palaging nag-u-oppose ng Panginoon, ngayon parang progressive sila. Economically, they are at the height of their itong kanilang status. They are known to be second richest country or rich country in the world, third, fourth rich nations in the world, but ito ay hanggang doon lang. And they will receive God's judgment and punishment because of the rejection of the laws of God, and more so with the rejection of the Lord Jesus Christ later in the New Testament period. Duma, ito isa din itong lugar
na maka-experience din ng judgment ng Panginoon. At ito ding Arabia. Meron palang Arabia. Itong Arabia ay ngayon ay parang mukhang supportive para sa mga Americans at iba pang mga allied forces. Ngunit, kung alam nyo, at alam naman ng lahat ng mga Pilipino, na yung mga Pilipino na andon sa Arabia, ay hindi nga sila pinahintulutan na magdadala nga ng Biblia, hindi pinahintulutan na mag-gather to study God's Word, to worship God. They are against the God of Israel. So, ito din ay meron ding, sabi ng Biblia, merong panahon din para sa kanila. Kaya, if we are in a situation na parang akala natin walang mangyayari dahil libre ako, wala naman akong ginagawa, against lang ako ng Christians, you should think twice. At yung mga tao na against sa atin, huwag kayong huwag kayong parang we are envious and we fret na parang galit na galit talaga tayo sa kanila. We should be pitiful. Mayroon sana tayong puso para sa kanila dahil nga they will receive God's wrath and judgment. And of course, kung ano yung gagawin ng Panginoon kung nag-aalab yung kanyang galit. Hindi lang dito sa mundo yung kanilang mga paghihirap, kundi hanggang doon sa impyerno at sa lawa ng apoy. At hindi, yun ay walang katapusan na. That's why you should not be envious of them. Bakit ganyan sila? Marami silang pera, wala naman silang paniniwala sa Panginoon, ganun yung kanilang pamumuhay. And you want to be like them. You should be watchful. Okay? Because there be judgment against these people. Jerusalem din ay mangyayari. Sabihin natin, ito ay bayan ng Diyos. Yes, but they will have it, they will get it, especially during the time of the punishment by the people of Babylon because they were hard-headed. Itong mga tao, they were stiff-necked. They were, kung sabihin natin ngayon, mga taong matigas yung ulo, mga stubborn talaga. Ayun yung tawag nila, stubborn. But they will have God's judgment upon them, and of course, Tyre is the northern part of Israel. So ito po yung mga bayan na mga bansa na may mga paghahatol yung Panginoon. Yung paghuhukom ay nasa kanila dahil nga they oppose God, naghihimagsik sila. Marami pang mga bagay matutunan natin sa aklat ng Isaias. Pagpatuloy natin next week. Dahil nga mahaba ito, 66 chapters. Andito pa nga tayo ngayon sa 23rd Kabanata 23. Kaya marami pang mga outline, siguro 1 or 2 Sundays pa yung mga ibang mga bagay dito sa Isaias. At hindi natin just to rush through dahil kailangan nating makuha din yung mga important points. Because if we just go through, ito Isaias, ganon, parang wala tayong interest na magbasa. But if we see and we know some of the important verses, we can go back and read them again. Or if you really want to know more, basahin natin ang buong Isaias. Of course, ito yung mga sinasabi ko noon, mula pa nang tayo start sa Genesis. So kung basahin natin ito, basahin lang natin mula sa Genesis. Kung anong matatapos natin, that's how God will bless us. Okay, so we'll continue our study next time dito po sa outline ng Isaias. May the Lord help you, bless you, and guide you. Thank you very much. Maraming salamat po.